Mabilis na tinapakan ni Iris ang preno, dahilan kaya muntik nang sumubsob ang kanya mukha sa manibela. Napahawak siya sa dibdib at sumilip sa bintana. Sino naman tong walang utak na natutulog sa gitna ng kalsada? Iritadong bulalas niya nang makita ang taong nakahandusay at basang-basa sa ulan. Kinuha niya ang payong at lumabas. Umamba siyang sisipain pa ang lalaki sa pagnanais na gisingin ito. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang duguan nitong damit. Dumoble ang tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang tinalikuran ito. Napakuyom ang kanyang kamao habang umuusbong sa kanyang sistema ang pag-aalinlangang pabayaan nito. Hindi ito ang panahon para maging soft-hearted, Iris. Umuwi ka na. Pagkausap niya sa sarili. Paano kung masamang tao yan? O may sumusunod na masamang tao at madamay ka pa kasi nakikialam ka? Paano kung adik pala yan at tinutugis sa mga pulis? Para siyang baliw na nagsasalita mag-isa. Humakbang siya ng 5 beses, palayo. Ngunit, agad din siyang napaikot at binalikan ng lalaki. Lumuhod siya at sa nanginginig na kamay, hinawakan niya ito sa magkabilang braso at buong lakas na pinatayo. Hindi niya inalintana ang bigat ng lalaki, hanggang sa tagumpay niya itong naipasok sa backseat ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano magiging resulta nitong ginawa niya. Ngunit hindi niya rin naman magawang hayaan na lang ang lalaki sa kalsada. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Nasapo ni Iris ang kanyang noo nang maiwan siyang mag-isang nakaupo sa labas ng emergency room. Excuse me, are you related to the patient? Tumayo siya nang marinig ang tanong ng doktora. No. Rumihistro ang pagkalito sa mukha nito, kaya agad niyang binuksan ang bibig upang magpaliwanag. Nakita ko lang siya na walang malay, hindi po kami magkakilala. Tumango ito. The patient sustained 5 gunshot wounds to different parts of his body. Fortunately, walang tinamaan na major organs na maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Kailangan niya muna magpahinga ng ilang araw upang maghilom ang mga sugat at maibalik ang kanyang lakas. Bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa sa narinig. Hindi agad nagising ang lalaki, kaya kinailangan niyang magpabalik-balik sa ospital para asikasuhin ito. Sa kabilang banda, dahan-dahang minulat ni Sebastian ang kanyang mga mata. Halos masilaw siya sa liwanag na nanggaling sa kisame, at nangunot ang kanyang noo sa naaamoy sa paligid. Ang huling naalala niya ay ang tuluyang pagsuko ng kanyang lakas. Wala siyang idea kung paano siya nakarating dito sa ospital. Nabalot ng benda ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Umamba siyang bumaba sa kama nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na babae. Nanlaki ang mga mata nito na makita siyang nakaupo. Gising ka na pala. 2 araw kang tulog kaya mabuti naman at nagising ka na. Tatawag ba ako ng doktor? Kumunot noo lang siya habang nakamasid ng ito. Don't get me wrong ha. Hindi kita pinagsamantalahan. Wala kang malay nang matagpuan kita. Halos maging kriminal pa nga ako kung di kita nakita sa kalsada. At kung di ko agad napatigil yung sasakyan ko, baka nasagasaan pa kita. Wala kang dalang ID. May password ang phone mo. Kaya hindi ko alam kung paano hahanapin o kukontakin yung kamag-anak mo. Ba't mo ako tinulungan? Alangan namang iwan kita doon sa kalsada. Nag-iwas ng tingin ng babae. May kinuha itong lunchbox sa dalang bag. I brought you some soup. Magtatanong muna ako saglit sa nurse kung pwede ka na bang kumain. Lumabas ito at ilang minuto bago nakabalik ng may maliit na ngiti sa labi. May kasama itong nurse na sumuri sa kanya. Sinubukan niyang tumanggi at umiwas nang umupo ito sa tabi ng kama at nagtangkang susubuan siya. Kaya ko na. Matunog itong umismid at hindi siya pinakinggan. Kaya't wala na siya nagawa at hinayaan na lamang ito. Ano palang pangalan mo? Sebastian. Mukha namang inosente ang babae at mapagkakatiwalaan, kaya hindi na siya nag-abalang gumamit ng alias. Tumango naman ito. Sounds nice. By the way, I'm Iris. Thanks for asking. Mahina siyang natawa. Namamangha si Sebastian habang pinagmamasdan si Iris na kausap ang nurse. Hindi na siya nagtaka kung anong koneksyon ang ginamit nito upang tagumpay siyang mailabas ng bahay pagamutan kahit wala siya na ipapakitang ID.
Pwedeng sa bahay ka muna namin pansamantalang tumira habang nagpapagaling ka. My parents won't mind. Hindi siya tumanggi. Nagustuhan niya ang alok nito. Hindi dahil hindi niya kaya ang sarili, kundi dahil sa ibang bagay. Hinatid ni Iris ang lalaki sa bakanting guest room. Wala ang kanyang magulang nung dumating sila sa bahay. 2 rooms from here, on the right wing is my room. Kapag may kailangan ka, pwede mo akong puntahan doon para hindi ka nabababa. Pahayag niya. Pinadaan nito ang dila sa sariling labi. Thank you for your kindness. Welcome. Wala dito parents ko. Pero kapag nakauwi na sila, ipapakilala rin kita sa kanila. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang nang tumitig sa kanya ang seryoso nitong mga mata. Napalunok si Iris at napapaiwas ng tingin. Sana komportable ka rito, maiwan na kita. Agad siyang tumalikod para lumabas na ng silid. Ngunit napahinto siya na magtanong si Sebastian. Palagi bang wala ang mga magulang mo? Huminga siya ng malalim bago ito sinulipan. Both of my parents are public servants. So usually, not at home due to their responsibilities. Kaya madalas din ako at ang mga tauhan lang namin ang naiiwan dito. Hindi niya mawari kung anong tumatakbo sa isip ng lalaki. Dahil sa pananahimik nito. Sa pag-aakalang wala na itong ibang tanong, tuluyan na siyang lumabas. Nagmuni-muni siya na makapasok sa sariling kwarto. Nahihiwagaan siya sa sarili. Dahil parang ang dali niyang nagtiwala sa isang estranghero at dinala pa sa kanilang tirahan. Siguro dahil siya nagligtas dito, mula sa bingit ng kamatayan, kaya kampante siya o baka dahil sa kaisipang maraming tauhan ang nakabantay sa kanya. Kinabukasan bandang hapon, nang maulinigan niya ang pagdating ng mga magulang. Mabilis siyang bumaba sa unang palapag upang salubungin ang mga ito. Iha! Nakangiting sambit ng kanyang ina. Binigyan niya ito ng magaan na yakap. Mama, I have someone I want you to meet. Really? We also have something important to tell you. Sigurado yung someone mo'y hindi naman masyadong importante at makakapaghintay, hindi ba? Bahagya siyang nanlumo. Ngunit hindi niya magawang ipakita yon sa ina. Siyempre naman, Mama. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Later, we will be having dinner with a friend. Importante ang pag-uusapan natin, mamaya. May kutob siyang hindi maganda pero isilantabi niya yon. Tinanguan niya ang kanyang ina. Nang sumapit ang gabi, may nakaplaster na matamis ng ngiti sa labi ni Iris habang binabati ang mga kararating lamang na panauhin. Iris, iha, you're becoming more beautiful day by day. Puri ng isang ginang. Thank you, tita. Pabata rin po kayo ng pabata. Marahan itong humalakhak at napapailing pa. My future grandkids' face cards will be lethal if you become their mother. You have a pretty good sense of humor, tita. Plastic siyang tumawa. Kahit ang totoo gusto niyang umirap. Nabigyang katwiran ng naramdaman niyang duda kanina nang nasapag na siya kasama ang mga ito at nagsimula ng mag-usap-usap ang matatanda. Sa tapat niya ay ang tahimik na si Samuel. Kaibigan niya ang lalaki kaya alam niya ang tunay na sinisigaw ng puso nito. The two have been friends since they were kids and still are to this day. I remember before, sinabi ko sa husband ko na balang araw, magiging higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon nilang dalawa. Tumingin sa kanya ang ina ng lalaki. Hindi ko inaasahan na magkakatotoo yun. Nabitin sa ere ang pagsubo ni Iris at umawang ang kanyang labi. Sa kabilang banda, lumabas si Sebastian ng silid at dumungaw sa unang palapag na makarinig ng mga boses. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Una niyang nakita ang likuran ni Iris na kausap ang mga magulang. Willing kayong isakripisyo ang sarili niyong anak para sa reputasyon ng iba? Did you even consider my feelings before you made a deal? Tumataas ang boses ng dalaga. Nanginginig sa galit. Ngunit hindi niya marinig ang sagot ng dalawang kaharap. Samuel isn't straight, yes. But what's shameful about that? Life isn't meant to be lived hiding who you truly are. And just because he isn't straight doesn't mean it ruins his reputation. Tinuro niya ang sarili. Pinanganak niyo lang ba ako para gawing pain sa mga kaibigan niyo? Para ipakasal sa kung sino ang kailangan niyong protektahan? The first arrangement you forced me into didn't even happen. Kaya ngayon humanap kayo ng panibago? Don't
talk to your mother like that? Galit na saad ng padre de pamilya. Sabay turo sa dalaga. Magpapakasal kay Samuel. Gusto mo man o hindi? Nanliit ang mga mata ni Sebastian. Gumalaw ang kanyang panga. Pinanood niya kung paano padabog na tinalikuran ni Iris ang mga magulang at umiiyak na tumakbo paakyat sa hagdan. Hindi siya nito napansin dahil dire-diretso itong nagtungo sa sariling kwarto. Malamig niyang tinitigan ng ama ni Iris. Kinabukasan, abala siya sa pag-aayos ng benda na may kumatok sa pinto. Come in. Pumasok ang dalaga na may dalang pagkain. Pinatong nito ang tray sa maliit na mesa at naupo sa kabilang dulo ng kama. Napansin niya parang hindi mapakali si Iris. Binasa niya ang sariling labi bago nagsalita. Say it. Ha? Tinapos niya ang ginagawa at nagsuot na ng damit. Sabihin mo na ako anong gusto mo sabihin. Napatikim ito. Umayos sa pag-upo at napabuga ng malalim na hangin. I actually have something I'd like to say. Tumango siya para iparating dito na magpatuloy. Sandaling nag-alinlangan si Iris. Tila pinipili ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Hindi niya magawang direktang salubungin ang tingin ni Sebastian. I need your help. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sebastian, ngunit nanatili itong tahimik. Hinihintay ang kasunod. May papakiusap ako sa iyo pero hindi ko alam kung tatanggapin mo. At hindi rin to basta-basta. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Gusto ko magpakasal sa iyo. Sandaling bumigat ang katahimikan sa loob ng silid. Hindi agad gumalaw ang binata. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat dahilan sa likod ng biglaang alok na yun. Kasunduan lang. Hindi totoong kasal, walang pakialamanan ng personal na buhay sa isa't isa. Gusto ko lang makaiwas. Alam niyang kailangan niya ipaliwanag ang sitwasyon. Kaya't nagsimula siyang magsalaysay. Just so you know, my parents are arranging my marriage to protect someone's reputation and I don't like it. Bahagya siya na pahagat ng labi. Alam kong wala akong pinagkaiba sa kanila ngayon kasi pinipilit din kita magpakasal sa akin pero ito lang ang naisip kong solusyon. Napabuntong hininga si Sebastian at sinandal ang likod sa headboard ng kama. Hindi ba't may utang ka sa akin? I saved you that night. Aniya sa pagnanais na dahil doon, mas matulak ang lalaki na sumang-ayon sa alok niya. If I marry someone else, Samuel's parents won't be able to force him to marry me. Hindi naman nila ipapakasal ang anak nila sa may asawa na. And my parents, the first thing that would come to their minds is saving their faces, so... Napangisi naman ang bahagya si Sebastian. Fine, papayag ako. Really? Umawang ang labi ni Iris. Maya-maya, nauwi yun sa matamis ng ngiti. Pinagsiklop niya ang dalawang palad at tumayo. Since this is an agreement, we should set rules. No unnecessary attachment. And when this is over, we go our separate ways. Okay. Mahinang sagot nito. Ilang segundo ang katahimikan na namayani bago muling nagsalita. Don't worry about the legal stuff. I'll take care of the paperwork in another city. Iniabot niya ang kanyang kamay bilang pakikipagkasundo at agad naman itong tinanggap ng binata. Masayang lumabas si Iris ng silid para siyang nabunutan ng tinik sa mabilis na pagpayag ng binata. Nang maiwan mag-isa si Sebastian, natatawa siyang napailing. Fate really has its own way. Buong araw niyang hindi nakita ang dalaga. Kahit ang mga magulang nito ay minsan niya lang din mamataan sa loob ng bahay. Maraming tauhan ang pamilya ni Iris, ngunit nagagawa pa rin niyang magpagala-gala doon na parang isang ordinaryong tao. Dahil kampante siyang walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Tahimik at palihim niyang inisa-isang tinignan ng mga pinto ng silid sa ikalawang palapag. Nang masigurong wala roon ang silid na hinahanap niya, bumalik siya sa sariling kwarto. Malalim na ang gabi nang maulinigan niya ang boses ni Iris mula sa labas. Lumabas siya upang tingnan ito. Seb, ba't kising ka pa? Di pa ako inaantok. Sagot niya, sinuri niya ng tingin ang hawak nitong envelope. Why are you coming home so late at night? Inasikaso ko yung papeles natin. Tinaas nito ang hawak. Aabutin pa nga dapat to ng ilang araw bago makuha. Thanks to my family's connections, I was able to pull some strings to arrange these. Nagkangat siya ng kilay. Bukas iimbitahan ko ang pamilya ni Samuel at doon na
Ipapakilala kita syempre sa kanilang lahat. Galingan mong pag-arte, okay? Tumango siya at napangisi sa excited na mukha ni Iris. Nagising siya kinabukasan na may katabing mga paper bag sa kama. Ang laman niyon, mga panlalaking damit. Sebastian, are you done? Ani Iris sa likod ng pinto. Samuel's family will be here in few minutes. May kailangan ka pa ba dyan? I'm almost done. The door is open. You can come in. Di na, tawagin mo na lang ako sa kwarto ko kapag ready ka na. I think I need your help here. Pigil niya rito at nilingon na nakasaradong pinto. Nang unti-unti yung gumalaw, mabilis niyang pinulot ang necktie at nilahad na makapasok ang dalaga. Hindi ako marunong sa pagtali nito. Umangat ang sulok ng labi ni Iris. Kinuha nito sa kanyang kamay ang kurbata. Di ko abot, yumuko ka. Ba't kailangan sobrang formal ang suot? I could have just worn a dress shirt and slacks. Nagsimula ang dalaga sa pagtatali. Siyempre, kahit sa outfit man lang, maipakita ko sa kanilang mas better yung asawa ko kaysa sa lalaking gusto nila, no? Are you saying I'd look worse without these? Nanlaki ang mga mata nito at tarantang na pailing. Hindi gwapo mo kaya kahit nakapambahay ka lang. Tumaas ang isa niyang kilay at napahagat labi para pigilan ang paglawak ng ngisi. Nakaramdam siya ng konting pagkasabik dahil makikihalubilo siya harap-harapan sa ama nito. Sa kabilang banda, wala sa sariling tinitigan ni Iris ang labi ni Sebastian. Napapalunok siya. Saka lamang siya natauhan ng marinigang mahinang pag-igik nito. Sorry. Aniya at niluwagan ng kurbata. Pinagpaga niya ang dibdib nito pagkatapos. Sabay silang bumaba sa hagdan. Upang mas kumbinsido, pinagsiklop niya ang daliri nilang dalawa. Kompleto ang mga tao sa sala at sila na lang ang kulang. Halos lumuwa ang mga mata nang nakakita sa kanila. Kaya mas lalo niya pang dinikit ang sarili sa binata. What does this mean, Iha? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Mama, umamba siya makipagbeso dito ngunit bigla itong umiwas. Bakit may kasama kang ibang lalaki at pareho kayong galing sa taas? I'll explain everything to you, Mama. Hinawakan siya nito sa braso at hinila palayo. Sino yan, Iris? Suminghap siya. Bumalik po tayo sa sala at ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Samuel's family is here, your future in-laws. Tapos pinakita mo sa kanila may ibang lalaki ka? What would they think? Baka i-atras nilang engagement nyo. Wouldn't that be a good thing? What? Hindi makapaniwalang sambit ng kanyang ina. May rason kung ba't hindi ako pumapayag sa engagement namin ni Samuel, Mama. You wouldn't listen to me if I just told you verbally, so I invited my husband to introduce him to you. Your what? Husband? Samuel is your future husband, Iris. Paalisin mo ang lalaking yun kung ayaw mong mapahiya kami bilang mga magulang mo. Umahon ang inis sa kanyang dibdib. Sa halip na sumagot, naglakad siya pabalik kung saan naiwang nakatayo si Sebastian. Sebastian, mahinahon niyang tawag habang papalapit. Napalingon ang binata sa kanya. Nananatiling kalmado sa kabila ng bigat ng mga titig na nakatutok sa kanila. Hinawakan niya ito sa braso at bahagyang ngumiti. Humarap si Iris sa mga magulang at sa mga panauhin. Sandaling tumigil ang kanyang paghinga. Bago niya ibinuka ang kanyang bibig. Tita, Papa, I want you to meet my husband. Parang tumigil ang mundo sa loob ng sala. What nonsense is this? Nanginginig sa galit na saad ng kanyang ama. Sunod-sunod ang paghinga ng ina ni Samuel. Tila hindi matanggap ang narinig. Ayoko magpakasal sa anak niyo dahil may asawa na ako at sana respetuhin niyo po yun. Nilapag niya sa center table ang dalang sertipiko. Tinignan niya ang lalaki na nangungusap ang mga matang nakatingin sa kanya. Sigurado akong hindi rin gugustuhin ni Samuel na magpakasal sa katulad ko nakatali na sa iba. Let him find the right one who can make him happy instead of choosing someone and forcing her into his life. Lihim siya nitong tinanguan na parang sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Are you out of your mind, Iris? Kailan ka lang nagpakasal sa isang? Gumalaw ang panga ng kanyang ama at dinuro si Sebastian. Isang walang kwentang lalaki. Papa? I can't believe you're choosing a nobody over my son.
Nagpipigil na sabi ng ginang. Nagsalubong ang kanyang kilay. Bahagyang kumuyom ang kamao niya nang maramdaman ang magaan na paghawak doon ni Sebastian. Naisa publiko na ang ugnayan niyo ni Samuel at marami ang nag-aabang para sa inyong kasal. File an annulment right now if you don't want to bring shame to your family. Sa kabilang banda, unti-unting nilukob ng iritasyon ang kalooban ni Sebastian. Ngunit sa huli, imbes na patulan ng matatanda na kaharap, pinili niyang tulungan si Iris na kumalma. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang lalaking sinasabing dapat pakasalan ng dalaga. Bahagyang umangat ang isang kilay ni Sebastian habang pinagmamasdan ng lalaki. So you're Samuel? Malamig ngunit kontrolado ang saad niya. Napatigil ang binata sa kabilang panig. Tila hindi inaasahan na kakausapin siya. And you're the man she married? Balik nito at pilit pinanatiling maayos ang tono. Legally, yes. Then you should know this isn't right. Singit ng ama ni Samuel. This marriage or whatever it is can be fixed. Fixed? There is nothing to fix. We follow the law. Tumalim ang tingin ng ama ni Iris. Kilala mo ba ang kinakausap mo? Dahan-dahang binalik ni Sebastian ang tingin. Walang bahid ng takot ang kanyang mga mata. Yes, at alam ko rin ang karapatan ko bilang asawa niya. Nanahimik ang buong sala sa sinabi niya. Madiin ang huling salita. Hindi na siya pwede ipakasal sa iba. Unless, may plano kayong baliwalain ang batas para lang sa reputasyon niyo. Don't lecture me about the law, young man. Sarkastiko siyang tumawa. Naramdaman niya ang paghila ni Iris sa manggas ng kanyang damit. Kaya nilingon niya ito. Magpapahinga na ako. Namungay ang kanyang mga mata at tinanguan ito. Tahimik niya itong inalalayan paakit ng hagdan. Hanggang makarating sa silid nito. Pagkapasok sa silid, bumitaw si Iris sa hawak ng binata bago ito hinarap. Salamat. Pasensya na nadamay ka pa sa problema ko. Nanatiling nakatitig sa kanya si Sebastian. Hindi ba't yun naman ang dahilan kung ba't tayo may kasunduan? Para damayan ka? Maliit siyang napangiti. Ngunit agading nawala ang ngiting yon. Baka hindi agad sila titigil. Tahimik siyang pinagmasdan ng binata bago marahang sumagot. Hindi naman nila kailangan tumigil agad. May mga bagay na kusang natatapos. Napakunot noo si Iris. Anong ibig mong sabihin? Bahagya itong napailing. Nothing. You don't have to worry about it. Hindi na siya nag-usisa pa. Nagpalitan sila ng ngiti bago tuluyang nagpaalam na bumalik na rin sa sariling kwarto si Sebastian. Ngumuso siya at patihayang binagsak ang katawan sa kama. Dumaan sa isip niya ang naganap na pag-uusap kanina sa sala. Hindi niya alam kung umalis na rin ba ang pamilya ni Samuel pagkatapos nilang iwanan ang mga ito. Wala sa sarili siyang napahawak sa dibdib. Habang iniisip si Sebastian, kalaunan, hindi na malaya ni Iris na siya'y nakaidlip na. Naalimpungatan siya na may kumatok sa pinto. Ma'am Iris? Tawag ng kung sino mula sa labas. Pupungas-pungas siyang sumagot. Pasok. Bumukas ang pinto. Nagmamadaling pumasok ang isang kasambahay na pinagkakatiwalaan niya. Miss Iris, yung mama niyo po nag-utos na ipasuri lahat ng guest room. Nag-aalala po ako sa asawa mo kapag nalaman ni ma'am na ano? Hindi po kayo nagsasama sa isang kwarto? Baka magduda po sila. Napaahon mula sa pagkakahiga si Iris. Nagsuot ng roba at balak puntahan ng binata sa silid nito. Ngunit nahinto siya sa ginagawa ng may panibagong katok na nanggaling sa likod ng pinto. Inayos niya ang kanyang buhok sa likod ng tenga. Bubuksan ko po. Ako na. Pigil niya sa kasama. Laang ko ang kanyang muka nang hilahin niya pabukas ang pintuan. Bahagyang nagulat nang si Sebastian na ang nakita niya nakatayo sa labas. Ang inaasahan niyang bubungad sa kanya ay ang ina. Pinatuloy niya ito. Aksidente ko narinig sa mga tauhan ng magulang mo. Mukhang naghihinalas sila. Umalis na ang kasambahay kaya't naiwan silang dalawa. Hindi ito naramdaman ng radar ko. Nakanguso niyang bulong. What? Hindi ko inakala na aabot si mama sa puntong. Pagdududahan niya pa kung nagsasama tayo sa isang kwarto.
Hindi ba nila naiintindihan na kasal tayo? Of course, we share the same bed. Ba't pa nila iisiping i-check ang mga kwarto? Bahagyang umangat ang isang sulok ng labi ni Sebastian, sinabi niya. Napakunot noo si Iris. So what do we do? Sandaling natahimik ang binata habang sinusuri ang silid. Tila otomatikong inaalam ang bawat detalye ng paligid bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. I'll stay here tonight. Para lang masigurong walang pagdududahan. Right, that makes sense. Napapabuntong hininga si Iris at napapailing. Habang nagsasalita siya, napansin niyang tahimik na sinusuri ni Sebastian ang silid. Mula sa pinto, sa bintana hanggang sa kisame, na para bang may hinahanap. Lumapit ito sa bintana at bahagyang sumilip sa labas bago maingat na sinara ang kortina. Nagtataka niya itong tinawag. Saglit ito natigilan bago siya nilingon. Let's just say bahagi na ito ng trabaho ko. Trabaho? Nothing you need to worry about. I just prefer being prepared. Hindi niya na dinagdagan ng tanong. Sa isip niya isa lamang itong pagpapakita ng pagiging maingat ng binata. Lumapit si Sebastian sa mesa at kinuha ang marriage certificate na inilapag niya kanina. Mabilis niya itong sinulyapan. Tila sinusuri ang bawat detalye bago ibinalik sa pagkakalapag. Maayos ang pagkakaasikaso mo. Mahirap itong gawin na walang tamang koneksyon. Napangiti si Iris. Sabi ko naman sa iyo Sanay ang pamilya ko sa pag-aasikaso ng mga papeles. Sanay nga. Mahinang tugon niya na para bang may ibang kahulugan pa ang kanyang salita. Sa kama ka na, dito na lang ako sa sofa. Sabi ni Iris na bahagyang naiilang. Umiling si Sebastian. We're supposed to be married couple, remember? Mas magdududa sila kung di tayo magsasama. Bahagyang namula ang pisngi ng babae. Right, okay. Tahimik silang naghanda para sa gabi. Habang inaayos ni Iris ang kumot, napansin niyang mabilis at maingat na tinanggal ni Sebastian ang kanyang relo. Nilapag ito sa bedside table. Nakapwesto na eksakto at tila nakasanayang sistema. Sebastian, di ka ba kinakabahan? I mean after everything that happened today? Saglit itong natahimik bago sumagot. I've faced worse situations. Humiga si Iris sa kabilang panig ng kama. Maingat na nag-iwan ng sapat na distansya sa pagitan nila. Ilang sandaling katahimikan ang namayanis sa pagitan nila bago marahang nagsalita si Sebastian. Don't worry, I'll keep you safe. Napatitig siya dito. Naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan sa mga salita nito. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may bigat at pangakong kaakibat ang simpleng pangungusap na yon. Habang unti-unting nilalamon ang katahimikan ng silid, nanatiling dilat ang mga mata ni Sebastian. Sa loob ng kanyang isip malinaw ang susunod na hakbang. Ang mapalapit sa pamilya ng dalaga, lalo na sa ama nito. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin kay Iris, na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Forgive me. Halos hindi marinig na bulong niya. Bahagya siyang bumuntong hininga at marahang bumangon mula sa kama. Maingat upang hindi magising si Iris. Ilang sandali niya itong pinagmasdan. Payapang natutulog, tila walang kamalay-malay sa unos na unti-unting lumalapit. Tahimik na lumapit si Sebastian sa bintana at bahagyang inilipat ang kortina. Sinulyapan niya ang bakuran. Pinagmamasdan ang galaw ng mga gwardya at ang posisyon ng mga ilaw sa paligid ng mansyon. Maya-maya, may kinuha siyang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang relo. Isang manipis na earpiece, ang maingat niyang isinuksok sa tenga. Alpha 3 to command. Mahina niyang bulong. Target confirmed. I'm already inside the premises. Ilang segundong katahimikan na lumipas bago siya muling nagsalita. Mas mababa ang boses. Yes, the daughter is unaware. Maintaining cover as her husband. Saglit siyang natigilan at napatingin muli kay Iris. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Understood. I'll proceed with the surveillance and await further instructions. Matapos ang maikling komunikasyon, maingat niya ibinalik ang earpiece sa loob ng relo at muling inayos ito sa bedside table na para bang walang nangyari. Ngunit bago siya humiga, may kung anong gumuhit sa kanyang isipan. Napabuntong hininga siya at napapikit sandali.
This mission was supposed to be simple. But nothing is ever simple. Not anymore. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagiging sanay sa panganib at emosyonal na pag-iwas, hindi niya maitatanggi ang unti-unting pag-usbong ng damdamin para sa babaeng nasa kanyang tabi. Habang papikit na ang kanyang mga mata, isang sulyap ang binigay niya kay Iris. Bahagya siyang nagatubili. Tila may mabigat na desisyong kinakaharap. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paninilbihan sa militar, nasanay na siyang pairali ng lohika kesa sa emosyon. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng alinlangan. Hindi ka dapat nadadamay dito. Pero sisiguraduhin ko ligtas ka. Kahit ako pa maging dahilan ng sakit mo. Sa sumunod na umaga bago pa man sumikat ang araw, maaga nang nagising si Sebastian. Tahimik siyang bumangon at muling lumapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang malawak na bakuran, na unti-unting nagliliwanag ang kalangitan. Ang mga gwardya nagsisimula ng magpalit ng shift. Naputol ang kanilang pagninilay nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa kama. Sa kabilang banda dahan-dahang minulat ni Iris ang kanyang mga mata. Nadatna ng pagkakatayo ni Sebastian malapit sa bintana. Maaga kang nagising? Mahina niyang sabi. Bahagya itong lumingon at nagbigay ng banayad ng ngiti. Sanay na ako. Umupo siya sa kama at inangat ang kumot upang balutin ang sarili. Di ka ba nakatulog na maayos? Napailing naman ito. Maayos naman. Pinagmasdan niya ito at sinusubukang basahin ang nasa likod ng mga mata. Parang sanay ka talagang gumising ng ganito kaaga, no? Occupational hazard. Nasanay lang sa mahigpit na routine. Tumango si Iris, bagamat hindi tuluyang nawala ang pagtatanong sa kanyang muka. Well, at least isa sa atin ang handa sa panibagong gulo ngayong araw. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Sebastian. Sebastian, tungkol sa nangyari kahapon, thank you ah. Di ko alam kung paano ko haharapin sina mama at papa kung wala ka. Dahan-dahan itong lumapit sa kama at tumigil sa paanan nito. Bahagi yun ang kasunduan natin. Tugon nito sa kalmadong tinig. Pero hindi lang dahil doon. Anong ibig mong sabihin? Sandali ito nagatubili bago sumagot. Wala sino man ang dapat pilitin sa isang desisyong hindi gusto. Lalo na kung tungkol yun sa sarili niyang buhay. Naramdaman ni Iris ang kakaibang paggaan ng kanyang dibdib sa mga salitang yon. Ngumiti siya ng bahagya. You're not so bad for a husband I barely know. Napangisi si Sebastian. I'll take that as a compliment. Tahimik niyang binulsa ang kanyang kamay at muling sinulyapan ng bintana. Wari inaayos sa isipan ang susunod na hakbang. Ang misyon ay malinaw, mapalapit sa pamilya ni Iris at alamin ang katotohanan tungkol sa ama nito. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, lalo ring nagiging komplikado ang lahat sa damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Stay focused. Mahina niyang paalala sa sarili. Makalipas ang ilang minuto lumabas si Iris, nakabihis na, at may bahagyang ngiti sa labi. Ready? Humarap siya sa babae at tumango. Magkatabi silang naglakad palabas ng silid. Habang pababa ng hagdan, napansin ni Sebastian na ilang tauhan na agad nagbigay galang sa kanila. Tahimik niyang inobserbahan ang bawat galaw, ang posisyon ng mga gwardya, ang lokasyon ng mga kamera, at ang mga pintuang maaaring magsilbing alternatibong daanan. Sebastian? Tawag ni Iris nang mapansin ang kanyang pananahimik. Bahagya siyang napalingon. Yes. Parang ang lalim na iniisip mo. Kinakabahan ka ba sa muling pagharap kina mama at papa? Hindi naman. I'm just trying to remember everything. Ayoko magkamali sa pagganap bilang asawa mo. Napangiti si Iris sa kanyang sagot. You're doing perfectly fine. Sa totoo lang, mas kapanipaniwala ka pa kesa sa inaasahan ko. Pagdating nila sa sala, nadatnan nila ang ama ni Iris na nakatayo sa gitna, nakatalikod. Nang maramdaman nito ang kanilang presensya, dahan-dahan itong humarap. Mapanghamon ng tingin, walang bakas ng pagtanggap. Good morning, Papa. Maingat na bati ni Iris. Hindi agad ito sumagot.
Binaling nito ang tingin sa kanya. So you're still here? Naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng kapit ng asawa sa kanyang kamay. Good morning, sir. I hope we can start today on a better note. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ng ama ni Iris. After the embarrassment you caused last night, I highly doubt that. Papa, mahinang saway ni Iris. Ngunit tila hindi ito nakinig. Lumapit ito sa kanya ng ilang hakbang. Umaasa ka bang maniniwala akong lihitimo ang kasal na to? That my daughter married a man I know nothing about? Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, sir. Pero legal ang kasal namin. At tapat ang intensyon ko kay Iris. Tapat? Ang mga lalaki katulad mo, hindi basta-basta lilitaw mula sa wala at magpapakasal sa pamilya namin na walang dahilan. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na palitan ng hamon at pagsusuri. Kung ganun, you won't mind answering a few questions about your background. Not at all, sir. I have nothing to hide. Mabuti. Dahil simula ngayon, aalamin ko ang lahat tungkol sa'yo. Nanatiling kalmado si Sebastian. Then I look forward to earning your trust. Papa. Tila nakikiusap na panawagan ni Iris. Napatingin siya rito at napansin niyang medyo nanginginig ang daliri nito sa kamay. Maingat niyang pinagsiklop muli ang kamay ng asawa. Come on, let's start the day carefully. Sa kabilang banda, kahit nakaupo na sila sa hapag kasama ang mga magulang, nanatiling mabilis ang kabog ng dibdib ni Iris. Halos hindi niya magawang lunokin ang laman ng bibig, habang pinapakiramdaman ang palitan ng tingin ni Sebastian at ng kanyang ama. People are looking forward to your marriage to Samuel. Kapag lumabas ang usapang ito, tungkol sa pagpapakasal mo sa iba, hindi ko may papangako ang magagawa ko. Hindi lang sarili mo ang pinapahiya mo sa publiko, Iris, pati ang kinabukasan ng pamilya natin. Gusto ko lang piliin ang buhay na para sa akin, Papa. Ang pagpili mo ba ay magpakasal sa isang lalaking hindi namin kilala? Isang lalaking bigla na lang sumulpot sa buhay mo? At sa pamilya natin? Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa kubyertos. Tila kumukuha ng lakas ng loob. Nauunawaan ko po ang pag-aalala niyo, sir. Kung ako rin na nasa kalagayan niyo, ganun din ang nararamdaman ko. Pagsingit ni Sebastian, malamig na tumingin sa binata ang kanyang ama. Sinusukat ang bawat salita nito. Kung ganun, sabihin mo nga sa akin, ano ang may bibigay mo sa anak ko na hindi kaya ibigay ng pamilya ni Samuel? Saglit na natahimik ang hapag. Maging ang kanyang inay na patingin din kay Sebastian. Naghihintay ng sagot. May malalakas na koneksyon ng pamilya ni Samuel. Kapag nagbuklod ang dalawang pamilya, mas titibay ang impluwensya namin sa politika. Bumaling ito sa kanya. We raised you to be intelligent. Yet I cannot comprehend how you could make such a foolish decision. Marrying a nobody who brings no benefit to our family. Parang may nagbaras sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib dahil napagtanto niyang mas mahalaga pa rito ang posisyon at kapangyarihan kesa sa kanyang kaligayahan. Dahan-dahang inilapag ni Sebastian ang kubyertos at tuwid na hinarap ang kanyang ama. Kung ang hinahanap niyo ay ang benepisyo, sir, maaaring hindi niyo yan agad makikita sa akin. Ngunit ang maipapangako ko sa inyo ay ang seguridad at kaligtasan ng inyong anak. Mga bagay na hindi nasusukat na impluwensya o koneksyon. Security. Do you even have the means to provide that? Masigit pa ho sa inaakala nyo. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Hindi ko kailangan ng mga pangakong walang kasiguraduhan. Ang kailangan ng pamilya namin ay matibay na alyansa sa politika. Hindi isang misteryosong lalaking walang maipakitang pangalan na pinagmulan. I understand your point, sir. Ngunit sana'y maunawaan din ninyo na ang kasal ay hindi lamang isang kasunduan para sa kapakinabangan ng pamilya. Ito ay isang pangakong habang buhay. Isang pangakong handa kong panindigan para kay Iris. Parang hinaplos ng mainit na palad ang kanyang dibdib. Napakagat siya ng labi
at napayuko upang itago ang nagbabadyang pagsugat ng munting ngiti sa kanyang labi. Kalaunan, hindi maalis ni Sebastian ang paningin mula sa asawa. Pareho silang walang imik pagkatapos kumain kasama ang mga magulang kanina hanggang sa makabalik sila sa taas. Nasa veranda sila ng silid ni Iris. Kasalukuyan itong sinusuri ang mga sugat niyang malapit ng tuluyang maghilom. Anong plano mo pagkatapos nito? Your wounds are almost healed. Do you plan to go back to your place? Namungay ang kanyang mga mata at binasa ang sariling labi ng bahagyang nanunuyo. Our deal isn't over yet. Your parents haven't backed off from pressuring you to marry your childhood friend. And yet you're asking me about leaving? Marahan itong nagpakawala ng buntong hininga. Bawal ba magtanong? Curious lang naman ako. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. After this, babalik ako sa buhay na nakasanayan ko. Ganun ba? Binato niya sa malayo ang tingin upang hindi masalo ang mga mata ng babae. Tanging ang banayad na ihip ng hangin mula sa hardin ang pumupuno sa pagitan nila. Ngunit sa likod ng kalmadong anyo, unti-unti nang umiikot ang mga plano sa isipan ni Sebastian. Alam niyang hindi na siya maaaring manatiling positibo. Ganon din ang pagiging passive sa misyong ginagawa. Kung nais niya makuha ang katotohanan tungkol sa ama ni Iris, kailangan niyang simulan ang susunod na yugto ng kanyang misyon. Dahan-dahan siyang tumuwid at hinarap ang babae. May ilang bagay lang akong kailangang asikasuhin sa mga susunod na araw. Napatingin si Iris sa kanya tungkol sa trabaho mo? Bahagya siyang tumango. You can say that. Muling natahimik ang babae at napaiwas ng tingin. Nagsalubong din ang kanyang kilay at hinabol ang paningin nito. Have I said something wrong? Wala naman. I just realized, aside from your name, there's still so much I don't know about you. You know enough? At least the things that matter? Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Sebastian. Dahilan upang maputol ang kanilang sandali. Excuse me. Paalam niya bago bahagyang lumayo sa veranda. Hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip bahagya niyang itinagilid ang ulo nang marinig ang bahagyang pagkaluskos mula sa nakatagong earpiece sa loob ng kanyang relo. Isang sistemang karaniwang ginagamit lamang sa operasyong militar. Alpha 3, this is command. Phase 1 initiated. Awaiting confirmation. Mahinang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Bahagyang tumingin si Sebastian sa paligid upang matiyak na walang makakarinig bago siya sumagot sa halos pabulong na boses. Alpha 3 command. Proceed as planned. Maintain discretion. Kalmado niyang tugon. Matapos ang maikling komunikasyon, maingat niyang inayos ang relo at binaba ang kamay, na para bang walang naganap. Muli niyang binalik ang kanyang atensyon kay Iris. Nadatnan niya ang dalagang nakasandal sa railings ng veranda, pinagmamasdan ng hardin sa ibaba. Bahagyang umihip ang hangin. Nilalaro ang ilang hibla ng buhok nito. Nang maramdaman ni Iris ang kanyang presensya, dahan-dahan nitong lumingon. Work? Tanong nito, may halong pag-uusisa. Bahagya siyang umiti. Yeah, something I needed to confirm. Tumango si Iris bagamat hindi nawawala ang pagkakuryoso sa mga mata nito. You seem to have a lot of responsibilities. Part of the job. Maikli niyang sagot. Lumipas ang ilang oras matapos ang kanilang pag-uusap sa veranda. Mahimbing na natutulog si Iris nang maramdaman niyang gumalaw ang kama. Marahang bumangon ng lalaki. Saglit na pinagmasdan ng lalaki ang babae. Tila kinukumpirma sa sarili na ligtas itong naiwan sa kanyang tabi. Bahagya niyang inayos ang kumot na nakabalot sa babae bago tahimik na tumalikod. Sinuot niya ang isang madilim na jacket. Sinigurong maayos ang pagkakakabit na nakatagong earpiece sa loob ng kanyang relo. Dahan-dahan siyang kumilos patungo sa pribadong pakpak ng mansyon kung saan matatagpuan ang opisina ng ama ni Iris. Isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ng sinuman. Sa bawat takbang, iniiwasan niya ang kamera. Ginagamit ang blind spot na matiga niyang pinag-aralan sa mga nakaraang araw.
Alpha 3 to command. Mahina niyang bulong habang bahagyang tinatagilid ang ulo. Approaching the target area. Copy that, Alpha 3. Tugon ng boses mula sa kabilang linya. Be advised, thermal sensors detected near the office corridor. Proceed with extreme caution. Saglit siyang natigilan. Ibig sabihin nito ay mas mataas ang antas ng seguridad kaysa sa kanyang inaasahan. Gayon pa man hindi siya nagatubili. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, napansin niya ang dalawang armadong gwardyan na nagbabantay sa pintuan ng opisina. Maingat niyang sinuri ang galaw ng mga ito at naghintay ng tamang tiyempo. Nang sandaling maghiwalay ang direksyon ng dalawa, mabilis siyang kumilos. Mula sa loob ng kanyang bulsa, kinuha niya ang isang compact lock bypass tool. Ilang segundo lamang ang lumipas bago marinig ang mahinang click. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, isang anino ang gumalaw sa dulo ng pasilyo. Agad siyang sumiksik sa gilid ng pader. Pinipigilan maging ang kanyang paghinga. Isang gwardya ang muling nagbalik. Alpha 3, you have 15 seconds. Paalala ng boses mula sa earpiece. Nang tuluyang lumayo ang gwardya, mabilis siyang pumasok sa opisina at sinara ang pinto. Sa loob agad niyang sinimulan ng paghahanap ng mahalagang dokumento. Nakita niya ang ilang papeles na may kaugnayan sa illegal na transaksyon, lihim na pondo at mga pangalan na makapangyarihang personalidad sa politika. Mga ebidensyang maaaring magpabagsak sa buong imperyo ng ama ni Iris. Habang kinukunan niya ng larawan ang mga dokumento gamit ang isang miniaturized camera, muling umalingaw-ngaw ang boses sa earpiece. Alpha 3, motion detected near your location. You need to exfiltrate immediately. Mabilis niya idinikit ang isang maliit na surveillance transmitter sa ilalim ng mesa bago binalik ang mga dokumento sa kanilang orihinal na pagkakaayos. Sa pagbukas niya ng pinto, narinig niya ang papalapit na yabag ng mga gwardya. Tahimik ngunit mabilis siyang kumilos patungo sa pinakamalapit na bintana. Binuksan niya ito at walang pag-aalinlangang tumalon patungo sa balkonaheng nasa ibaba. Bahagya siyang napaungol nang maramdaman ang pagkirot ng kanyang mga sugat. Gamit ang mga anino sa hardin bilang panangga, matagumpay siyang nakabalik sa kanilang silid. Pagpasok niya, nadatnan niyang bahagyang gumagalaw si Iris sa kama. Sebastian. Antok nitong bulong. Agad niyang hinubad ang jacket at marahang humiga sa tabi nito. Pinipilit gawing normal ang kanyang paghinga. I'm here. Lumipas ang ilang araw. Matapos ang gabing lihim na pagpasok ni Sebastian sa pribadong opisina ng ama ni Iris. Sa paningin ng lahat na natiling payapa ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Abala ang pamilya sa pagtitipon at pulong na may kinalaman sa politika. Habang si Sebastian ay patuloy na ginagampanan ng papel ng isang mapagkakatiwalaang asawa. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, patuloy na gumugulong ang mga pangyayari. Mula sa loob ng kanyang bag, kinuha niya ang isang manipis na tactical tablet, isang kagamitang karaniwang ginagamit sa operasyong militar. Sa pamamagitan ng encrypted system, agad niyang ina-access ang larawang nakunan sa opisina. Isa-isang lumitaw sa screen ng mga dokumento. Mga tala ng lihim na transaksyon, listahan ng mga shell companies, at mga pangalan ng makapangyarihang personalidad sa politika. Alpha 3, this is command. May nakuha ka bang intel? Tanong ng mababa ngunit maotoridad na tinig. Kontrolado ang kanyang boses nang sumagot. Affirmative command. Nakumpirma ng mga dokumento ang illegal fund transfers at political bribery. Mas malaki ito kaysa sa initial assessment natin. Copy that. Pwede mo bang i-detalya ang lawak na operasyon? Mabilis na nag-scroll si Sebastian sa mga file habang sinusuri ang bawat detalye. Gumagamit sila ng maraming shell companies bilang financial conduits. Ang mga transaksyon ay umaabot na ilang taon at konektado sa mga offshore accounts. This isn't just corruption. It's an organized network designed to manipulate political outcomes. Understood, Alpha 3. Nakakatanggap na rin kami ng audio mula sa transmitter na tinanim mo. May indikasyon ng koordinasyon sa ilang high-ranking officials. Some of the names mentioned are already under discreet surveillance. Bahagyang dumiin ang paggalaw ng kanyang panga. Kung ganun,
Iris's father isn't just a participant. He appears to be one of the central figures orchestrating these operations. Proceed with cautions, Alpha 3. Tandaan, ang pagiging malapit mo sa pamilya ng target ay maaaring maging kahinaan. Kailangan naming masiguro na hindi makokompromiso ang iyong paghusga. Saglit na napapikit si Sebastian bago sumagot. My judgment remains intact. Hindi sangkot ang anak sa operasyon. Noted? Gayunpaman, kung lumala ang sitwasyon, pwedeng ituring na collateral ang sino mang nasa loob ng operational perimeter. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa tablet. Negative command. Hindi dapat madamay ang anak. Saglit na katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita ang command. Your concern is acknowledged, Alpha 3. However, mission objectives remain paramount. Maintain discretion and avoid emotional entanglements. Understood. Mas mahina niyang sagot bagamat nananatiling mabigat ang kanyang dibdib. Stand by for further instructions. Command out. Unti-unting nawala ang koneksyon. Muling binalot ng katahimikan ng silid. Dahan-dahang binaba ni Sebastian ang tablet at malalim na napabuntong hininga. Kinaumagahan kinusot ni Iris ang kanyang mga mata. Kagigising niya lang at wala na si Sebastian sa kama. Tinapos niya nakasanayang gawain tuwing umaga bago bumaba. Nadatnan niya ang lalaki na tuwid na nakatayo sa front porch. Tumabi siya sa railings at sinundan ang direksyon ng tingin ng lalaki. Parang ang lalim na iniisip mo. Sumulyap ito sa kanya at maliit siyang initian. You got up so early? Wala ka na sa kama nung nagising ako eh. Kala ko nakikipagpuksaan ka na naman kay Papa. Mahina rin itong natawa. Munti ko na nga sila naabutan nung bumaba ako. They left earlier in a hurry. That is not a surprising news. So ba't ka nandito? May veranda naman sa taas at mas maganda ang view doon. I just wanted a change of space. Kinagat niya ang sariling labi at hinayaang maghari ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya pa, narinig niya ang malakas na pagtikim ng katabi. Sinipat niya ito at nakitang malayo ang paningin nito. The news about you being involved with another man, aside from that boy, has escalated. Talaga? Saan mo naman nalaman yan? Marami kayong TV. It's not impossible to find out about it. Napanguso siya habang pinapakinggan ang pagtawa ng lalaki. Alam mo, tahimik na rin sina mama at papa nito nakaraang araw. Parang hindi na nila masyadong nababanggit si Samuel. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Sebastian. Maybe they're starting to accept the situation. Kung ganon, ibig sabihin, natutupad na natin ang bahagi ng kasunduan. Ang bilis lang, parang kailan lang nung nagkakilala tayo. Some arrangements are meant to be temporary. Temporary? Bahagyang nagkibit-balikat ang lalaki. We both knew what we're getting into from the start. It was never meant to last longer than necessary. Hindi agad nakasagot si Iris. Sa halip binaba niya ang tingin sa kanyang mga kamay. I guess you're right. Mahina niyang tugon bagamat may bahid ng lungkot sa kanyang boses. But that doesn't mean it wasn't worthwhile. Parang pinaghahandaan mo na yung pag-alis mo. Naramdaman niyang bahagya itong natigilan. Just being realistic. Once things settle down, di mo na ako kakailanganin. At ikaw, ano mangyayari sa'yo pagkatapos nito? Babalik ako saan ako nararapat. Besides, I'm sure you'll do just fine on your own. You always have. Binato niya sa malayo ang paningin upang pagtakpan ng kirot na nararamdaman. Alam niyang dadating ang panahon na matatapos ang lahat, ngunit di niya akalain na ganito kabilis. Sa kabilang banda, naramdaman ni Sebastian ang bahagyang pagbabago ng mood ng babae. Madalas itong tumulala. Parang kinukurot ang kanyang dibdib sa tuwing nakikita itong pilit ng umingiti. Gusto niyang pagaanin ang loob nito, ngunit di niya magawa. Sa kaibuturan niya may kutob siyang. Siya ang dahilan kung ba't di maganda ang mood ni Iris. Kung sana hindi siya isang military general na may misyong kinasasangkutan ng ama ng babae, hindi niya kailangang ilayo ang sarili at gawing komplikado ang lahat para sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang oras at tahimik na ulit ang buong mansyon. Kasalukuyan siyang nasa veranda at nakasarado ang salamin na nagsisilbing harang ng silid nila ni Iris. Alpha 3, we're moving to phase 2 earlier than scheduled.
Saglit na nanigas si Sebastian. The network is expanding faster than expected. At may nakatakdang pagtitipon mamayang gabi sa main residence. High-value contacts will be present. Understood. Sagot niya. What's the objective? Confirmation and identification. You need to be physically present. This is the closest access point to the core circle. Copy. Ngunit bago niya maibaba ang linya, may dagdag na tinig pa. And Alpha 3. Maintain emotional distance. You're getting too visible in the environment. Remember your priority. Hindi siya sumagot. Sa halip dahan-dahan niyang pinutol ang koneksyon. Sinandal niya ang ulo sa pader at mariing napapikit. Medyo kumikirot ang kanyang sentido kaya marahan niyang hinilot yon. Samantala, nanatiling nagpapanggap na mahimbing na natutulog si Iris. Kahit ang totoo, palihim niyang minamanmanan si Sebastian. Napapansin niya ang madalas sa pag-alis ng lalaki tuwing malalim na ang gabi. Nagkasalubong ang kanyang kilay habang pinagmamasdan ng lalaki sa veranda. Kumikibot ang labi nito na tila merong kausap. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Kumusta ang tulog mo kagabi? Kunwaring tanong niya kay Sebastian kinabukasan. Nagpatuloy ito sa pagkuha ng pagkain habang sumasagot. Tulad ng dati, ayos na naman. Tumangutang mo siya. Hindi ka ba binabangungot? O wala ka bang naaalalang naglalakad at nagsasalita ka habang tulog? Napatigil ito sa ginagawa at napatitig sa kanya. Tila sinusubukan siyang basahin kung may ibig sabihin ang kanyang tanong. Ba't mo naman natanong yan? Did you hear me sleep talking last night and wake you up? No, just curiosity. Ngunit hindi nawala ang pagtatanong sa mata ng lalaki. May gusto ka bang sabihin? Ha? Wala. Feel free to tell me if something is bothering you. Wala, Seb. Bagamat may konting pagdududa, hindi niya yun masabi ng direkta dahil pakiramdam niya wala siyang karapatan. May pupuntahan ako mamayang gabi. Basag ng lalaki sa katahimikan. Napalunok siya. Sige. Hintayin ba kitang umuwi o... Hindi mo na kailangan hintayin. Magpahinga ka na maaga. Muli siyang tumango at pinanatili ang tingin sa pinggan. Pagkatapos ng ilang linggong pagsasama, ito ang unang pagkakataon na lalabas ang lalaki. Kaya siguro parang may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Nang sumapit ang gabi, lalo pang naging tahimik ang bahay dahil wala ang kanyang mga magulang at si Sebastian. Sa kabilang banda, tahimik na dumating si Sebastian sa main residence. Isang marangyang mansyon na nagsisilbing sentro ng mahahalagang pagpupulong ng pamilya. Ang lugar ay maliwanag sa labas, ngunit sa kabila ng karangyaan nito, ramdam ang mahigpit na seguridad. Nakapwesto ang mga gwardya sa bawat sulok, habang ang itim na sasakyang sunod-sunod na dumarating ay patunay ng presensya ng mga makapangyarihang panauhin. Suot ang isang formal na itim na taksido, mahinahon siyang bumaba ng sasakyan. Taglay ang kumpiyansang angkop sa kanyang papel bilang manugang ng pamilya. Sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Sinisiyasat ang bawat detalye, ang mga ruta ng pagpasok at paglabas, ang galaw ng seguridad, at ang mga mukha ng panauhing maaaring kabilang sa target na network. Alpha 3, naririnig mo ba kami? Mahinang bulong ng boses mula sa kanyang earpiece. Copy. Nasa loob na ako ng perimeter. Halos pabulong niyang tugon, habang patuloy na paglalakad ang ginagawa niya patungo sa entrada. Proceed with caution, Alpha 3. Ilang high-value targets na nakumpirma na ang presensya. Ipadadala namin ang facial recognition data sa iyong device. Bahagya siyang tumango na para bang simpleng pagbati lamang sa isang kakilala. Habang lihim na nag-vibrate ang kanyang relo, hudyat ng pagpasok ng impormasyon, isa-isa niyang sinulya pa ng mga bisita. Inihahambing ang kanilang mga muka sa datos na natanggap. Alpha 3. Target Bravo at Delta ay nasa loob na. Ang primary target ang inaasahang darating anumang sandali. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Kusang napalingon ang atensyon ng mga naroon. Pumasok ang ama ni Iris, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Mas naging formal at mabigat agad ang atmosfera. Alpha 3,
Visual confirmation ng primary target? Bahagyang humigpit ang pagkakahawak ni Sebastian sa baso habang pinagmamasdan ng lalaki. Confirmed. Primary target is in sight. May kasama siyang 3 individual na tumutugma sa listahan ng core circle. Good. Simulan ng secondary objective. Maghanap ng pagkakataong makakuha ng audio confirmation. Dahan-dahang lumapit si Sebastian sa grupo. Nakikinig sa mga pira-pirasong usapan habang nagpapanggap na nakikisalamuha sa ibang bisita. Sa tamang sandali niyang inayos ang cufflink upang ma-activate ang miniaturized recording device na nakatago dito. Malinis na ang ruta ng pera. Dumaan na ito sa foundation at shell companies. Walang bakas na may iwan. Mahinang sambit ng isa sa mga lalaki. Magaling. Malamig na saad ng ama ni Iris. Naipamahagi na ang bayad sa customs, pulis siya, at nasa pamahalaan. Siguraduhin lamang na mananatiling tahimik ang lahat. Alam niyo na ang mangyayari sa mga hindi marunong sumunod. Alpha 3, malinaw ang audio. Ipagpatuloy mo lamang ang pagmamanman. Saad ng command. Copy. Sa kabila ng tagumpay na misyon, hindi niya maiwasang isipin si Iris, ang babaeng walang kamalay-malay sa madilim na katotohanan. Habang nagpapatuloy ang gabi, isa-isang nakumpleto ni Sebastian ang pagkilala sa mga pangunahing miyembro ng network. Subalit sa gitna ng kanyang pagmamatsyag, napansin niyang may isang gwardyang tila labis ang atensyon sa kanya. Command, I think I'm being observed. Maintain composure. Kung kinakailangan maghanda sa contingency exit. Bahagya siyang umiti. Muling nakipag-usap sa mga panauhin upang hindi mahalata. Pagbalik niya ng sasakyan, saka lamang siya muling nagsalita. Alpha 3 to command. Phase 2 objectives accomplished. Awaiting further instructions. Mahusay ang iyong trabaho. Tugon ng command. Maganda ka. Malapit na nating ilunsad ang final phase. Bahagyang pinikit ni Sebastian ang mga mata, habang sumasagi sa isip niya ang mukha ni Iris. Samantala, hindi may paliwanag ang pangamba sa dibdib ng babae. Hindi siya mapakali. Ilang ulit niyang sinubukang magbasa ng libro, ngunit paulit-ulit lamang siya napapatingin sa orasan. Maya-maya binuksan niya ang telebisyon upang aliwin ang sarili. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad ang isang breaking news. Isang malawakang operasyon ang isinagawa ngayong gabi laban sa isang umano'y sindikato na sangkot sa money laundering at smuggling. Kabilang sa mga inaresto ang kilalang personalidad sa politika. Litanya ng isang babaeng reporter. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang may kung anong mabigat na humigpit sa kanyang dibdib. Habang pinakikinggan ang bawat salitang binibitiwan ng mamamahayag. Hindi siya makahinga ng maayos. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo sa paligid. Isa sa mga pangunahing personalidad na nadakip ay si. Hindi niya namalayan ang paglapit sa telebisyon. Na para bang mas magiging malinaw ang lahat kung lalapitan niya pa ito. Ngunit sa sandaling lumabas sa screen ang mukha ng kanyang ama, nakaposa sa tapapalibutan ng otoridad, tila gumuho ang kanyang mundo. Unti-unting nanghina ang kanyang tuhod hanggang sa maupo siya sa malamig na sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng katawan. Hindi to totoo. Papa! Mahinang bulong niya. Nanginginig na ang mga luha. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maisip si Sebastian. Nasaan ito ngayon? Hindi niya alam kung bakit ngunit may kakaibang pakiramdam na nagsasabing konektado ang pagkawala ng lalaki sa mga nangyayari. Naalala niya ang gabing palihim itong umaalis. Ang mga sandaling tila may tinatago ito. Sa puntong yon, tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha. Mahigpit niyang yakap ang sarili. Tila ba sinusubukang punan ng bigla ang lamig na bumalot sa kanyang pagkatao. Muling nagsalita ang reporter, ngunit tila lumalabo na ang kanyang pandinig. Ang tanging malinaw sa kanya, ang imahe ng kanyang ama, ang lalaking kanyang hinangaan at minahal na ngayon, itinuturing na isang kriminal sa harap ng buong bansa. Kalaunan, natagpuan na lamang ni Iris ang sarili na nagkukumahog na bumiyahe patungo sa kung nasa ng kanyang ama. Pagdating niya, bumungad sa kanyang magulong eksena. Mga sasakyan ng otoridad,
Kumikislap na ilaw at mga taong abala sa pagpasok at paglabas ng gusali. Mabigat ang bawat hakbang niya, habang pilit na hinahanap ang pamilyar na mukha ng ama sa gitna ng kaguluhan. Ngunit, bago pa man siya tuluyang makalapit, napatigil na siya. Sa hindi kalayuan may isang lalaki nakasandal sa hood ng isang sasakyan. Sebastian? Halos pabulong niyang sambit. Dahan-dahang umangat ang ulo nito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. Bahagyang nawala ang lamig sa ekspresyon nito. Sa kabilang banda, umalis si Sebastian mula sa pagkakasandal sa hood ng sasakyan at umayo sa pagkakatayo. Magulo ang buhok ni Iris. Bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Halatang nagmamadali ito sa pagpunta doon. Naguguluhan itong lumapit. Anong ginagawa mo dito? I came because of the operation. Diretsahan niyang sagot. Para sa kanya wala ng punto ang gumawa ng palusot. Hindi ko maintindihan. Nalaman mo ba ang tungkol kay Papa kaya nandito ka para sa kanya? Kasama ako ng mga otoridad, Iris. Umawa nga nanginginig ditong labi. Para kay Papa, di ba? Marahan siyang tumango. And the other individuals involved? I don't get it. What do you mean? Bago pa siya makasagot, may biglang sigawan mula sa tauhan sa paligid. Mga otoridad na nagkakagulo sa koordinasyon ng operasyon. General, secured na ang perimeter. Nasa custody ng ibang targets. Marahan niyang inangat ang kamay, senyales sa mga tauhan na nag-uulat. Alpha Command received. Continue extraction protocol. Nasulyapan niya ang paninigas ng babae. Binasa niya ang sariling labi at tumakbang palapit dito. Ngunit para siyang sinaksak sa dibdib ng umatras ito. Iris, please give me a chance to explain everything. Umiiling-iling ito na parang may napagtanto. Parang isa-isa na nagkakabit-kabit ang piraso sa isip nito. Ilang beses kang umalis sa gabi. Lahat ba yun para dito? Sebastian, sino ka ba talaga? I am a military general assigned to dismantle the network of your father. That involved many people. Sa kabilang banda parang gumuho ang mundo ni Iris sa kanyang narinig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit na hinahabol ang kanyang paghinga. Kaya ka ba napunta sa buhay ko? Pati ba yung pagpayag mo magpakasal sa akin bahagi lang ng plano mo? Yes. Sandaling katahimikan ang bumagsak sa pagitan nila. Hindi maipinta ang mukha ni Iris na parang sabay-sabay siyang sinuntok ng katotohanan. Pero habang tumatagal nagbago yan. Minadali ko ang operasyon dahil gusto ko matapos na ito, na hindi ka madamay ng tuluyan. Kahit anong sabihin mo, Sebastian, ginamit mo pa rin ako. I know, and I'm willing to make it up to you. Nag-iwas siya ng tingin. Marahang pinunasan gamit ang daliri ang basang pisngi. Ngayon tapos na ang mission ko. Wala na akong dahilan para itago pa ang totoo. Alam kong kailangan mo ng oras para tanggapin ang lahat. At hindi kita pipilitin. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Lumipas sa mga linggo at dahan-dahang natutong huminga muli si Iris sa mundong biglang nagbago para sa kanya. Hindi pa rin madali. May mga araw na mas mabigat pa rin ang mga ala-ala at mga tanong na walang kasagutan. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang natanggap ang katotohanan. Ang huling ala-ala niya kay Sebastian malinaw pa rin sa kanyang isip. Para bang nakaukit at hindi na kailanman mabubura. Wala siyang balak kalimutan yon. At pinanghawakan niya ang huling salitang binitiwan nito. Inayos niya ang suot na alampay bago tumuloy sa lobby ng condo tower. Pumasok siya sa elevator at nagpahatid sa tamang palapag ng unit ng lalaki. Kaya mo yan, Iris. Nakaya mo nga nung yayain mo siyang pakasalan ka noon eh. Parang hibang na kinakausap niya ang sarili. Pinindot niya ang doorbell at naghintay na ilang saglit bago bumukas ang pinto. Ngumiti siya at kumaway. Hi. Iris, anong ginagawa mo dito? What's with your question? Am I not allowed to visit my husband? Hindi agad ito nakaimik. Tila pinoproseso pa ang sinabi niya. Ngunit maya-maya, bigla nitong hinawakan ang kanyang palapulsuhan at hinila siya palapit. Marahan siya nitong niyakap na agad niyang ginantihan. Nahihiya siyang ipakita dito ang panunubig ng kanyang mga mata, kaya't siniksik niya ang kanyang muka sa matigas na dibdib ni Sebastian. I remember giving you my phone number, so you could just call me if you want to see me.
Surprise pa ba yun kung tumawag muna ako sa'yo bago pumunta dito? May tinatago ka siguro dito sa kondo mo, no? Natawa naman ito. Isang magaan na taos-pusong halakhak na matagal na ring hindi niya narinig. Nauna itong humiwalay sa yakap pero nanatiling nakahawak sa kanyang kamay. Pasok ka. Sigurado ka, baka may makita akong kung ano-ano dyan. Military training didn't prepare me for this. Biro na Sebastian at lalong natawa. Sa kabilang banda, labis na natuwa si Sebastian sa presensya ng babae. Matagal niyang inasamang sandaling ito, ngunit di niya inakalang darating ito ng ganon kabilis. Sa bawat segundo na kasama niya si Iris, tila unti-unting nabubura ang bigat ng mga nakaraang linggo. That night, you said you're willing to wait for me until I'm ready, no matter how long it takes. That's why I'm here. Because if you still are, I'd like for us to start over. Biglang ani Iris. Napatitig si Sebastian sa babae. Tila hindi agad mahanap ang salitang nais niyang sabihin. Unti-unting sumilay ang isang ngiting puno ng ginhawa sa kanyang labi, habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng babae. I've been waiting for this moment, and I would choose you again and again, without hesitation. Sa isang gabing maulan nagsimula ang lahat. Isang lalaking walang malay, isang babaeng naglakas loob na iligtas siya. Ngayon hindi lang buhay ang nailigtas ni Iris, kundi pati ang pusong pareho nilang piniling panghawakan sa kabila ng sakit, at mga lihim na minsang pumagitna sa kanila. At tulad noon, muli silang nagsimula para sa kanilang forever. The end.